So mapadayon ta sa atong pagtuon sa libro sa Galatia, chapter 2 ta, verse 11 to 21. Itong basahon ang Acts chapter 2, verse 11 to 21. Before we do that, let's come before the Lord for Him to anoint us and enable us to understand His message today. Father, you're God who constantly guide us because your word is life and spirit, and they are light to us, Lord. You always want us to walk in the right path of your righteousness. Kasi ingon o Ginoo, masimba, mahimaya ka, kung mapataas ang imong buhay nga ngalan, pinagi sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, Ginoo. So Lord, we ask you that you enable us to understand what we are going to tackle this afternoon. Let your spirit breathe life in our hearts and our minds, O Lord, and in your words most of all, that it will come alive and we will truly understand sa imong guidance karon. Amahan, amoy tugyan kanimo among kaugalingon, labi na ka ako Ginoong Dios nga himuha nga akong manglugwa sa akong baba imong pulong dili ako. And this we pray in Jesus' name. Amen. So mabasa ta, when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. When he first arrived, he ate with the Gentile believers who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. As a result, other Jewish believers followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy. When I saw that they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all the others, "Since you, a Jew by birth, have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile, why are you now trying to make these Gentiles to follow the Jewish traditions? You and I are Jews by birth, not sinners like the Gentiles. Yet we know that a person is made right with God by faith in Christ, not in Jesus Christ, not by obeying the law, and we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law, for no one will be made right with God by obeying the law. But suppose we seek to be made right with God through faith in Christ, and then we are found guilty because we have abandoned the law. Would that mean Christ has led us into sin? Absolutely not. Rather, I am a sinner. If I rebuild the old system of law I already torn down. For when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. So last time na-discuss about acceptance. Struggle to ni Paul, no? With regard sa iyang circle, to oppose sa ilang mga views would mean dili na siya madawat. Kay sikat biya siya among sa mga Pharisees. Possibly sad karon, lisod sad kayo nga wa siya sigurado kung sa stand sa mga apostles before him, sila si Peter, James, and John, kay tungod sa mga nanghitabo nga mga false, Pharisees nga nahimong born again, nahimong follower ni Jesus Christ nga nagsigig-inject sa mga Gentiles nga magpatuloy jud mo. So nga para niya to be accepted by the Lord Jesus Christ is pinaka-importante. So I don't care kung di ko dawaton sa akong mga former colleagues sa mga Pharisees o di ko dawaton sa mga apostles, but I need to stand where I need to stand. So makita na to ang confidence ni Paul, nakahimo sa niya pag-submit ngadto sa mga leaders, okay? And at the same time, iyasang gi-confront sila, makita nato din sa story, ang katong nakita sa text nato, gi-confront niya ang si Peter mismo, usa ka leader sa Jerusalem Church,
kay wa naman sila mag-follow ni Jesus Christ. So, lisod ang situation ni Paul. So, na-accepted siya sa first part na ito akong talk yesterday. Now, karon siya ang muhimo na sa siya understand sa iyang nahibaw-an nga mga mensahe o saan pagpuyo pinaagi ni Jesus Christ by confronting Peter. Now, confrontation man good is very difficult. Kaya nasa jud ta nga when a person is being confronted, masuko, no? Nya, but kita sa nga gisultihan sa Ginoo nga kinahanglan mo confront ta to sultihan siya nga sa iyang gibuhat. This is easy because again it will cause friction in the relationship mo nag di na ako accepted ani or mas severe na among relationship, dili na may magkasuod ni ini, you know, things like that nga makahimo sa tao nga dili na gyud mo sulti sa tinuod ngadto sa usa ka tawo. So mo na nga ang loving confrontation must be exercised. Not to mga magtotoo if we say we are followers of Jesus Christ. Most of all, ngadto sa mga ningon nga followers at sila ni Jesus Christ. Kay, nga man tamo mo confrontation, kay mura man tag sword against sword niya, we sharpen one another. So actually, confrontation is a way to restore and to build up the person nga na misaligned, wa siya na-align ba, ganaan na iyang dagan. Okay? Ngadto sa principles of God o sa ilang lifestyle. Kaya ang problema mo gud nato, we know it here, but ang atong lakaw, dili mao. Daghan man na. Okay? And that's what we see also among false teachers. They keep saying this, but ang ilang lifestyle doesn't conform. Okay? So, manang mga butanga nga atong tan-awon karong hapuna, manang sa atong text, atong na-narrate dinhi or na-narrate ni Paul sa mga churches in Galatia nga doon na siya authority. O ang authority niya is from the Word of God. Now, niya tungod kay hibaw siya sa authority sa Ginoo nga gihatag niya, nasa siya authority o responsibility nga iya yung i-correct si Paul, si Peter, bisan pa siya above nga leader niya. Yes, nasubmit siyang Peter. But sa'yo pa si Peter, so kinahanglan niya sultihan. Na kinahanglan mo follow siya, mo obey siya daily in his life. Okay, ang iyang gitudlo nga sa mga tauhan. Ubaw sad si Paul, para niya is, I need to follow and obey the word of God daily in my life. Kay nagtudlo masad ko sa mensahe. So, para makita sa mga katauhan nga consistent ko, then dunay validity, dunay kabug-aton, dunay weight ang iyang mensahe. So mo na nga, here's a question nato karon and a title also for our topic today. When godly principles and life application collides, what do you do? Sa may buhaton nato kung ang atong nahibaw-an mga prinsipyo sa Ginoo o ang atong kinabuhi or life application nato nagka-sangka, dili nagka-flow together. Manang makita to sa atong text, sa kong giingon nga gi-confront ni Paul si Peter for being hypocrite. Hypocrite siya kay ano man, kaon siya sa mga Gentiles. Unya nangabot man ang mga Hudiyo nga mga friends ni James, dali siya separate, okay? Nga si Barnabas nga may kuy ni Paul kanunay, nga in this time tingali nagkakuy sila ni Peter, na influence ni Peter. Of course, na-adjud ako nga influence si Peter because Peter is one of the 12 apostles with Jesus Christ, di ba? So maon bitaw na nga in our life ba, we need to be very clear even on small matters. Kay kanang mga small matters nga di na to i-exercise to the max jud ang pulong sa Ginoo, apil ang period, ang comma, semicolon, exclamation point o question mark din ha. Kung di na to exercise, maginahinay ta o slip away from the main thing. Okay? Kaya ni compromise na ta sa mga small things. So mao na nga, for this, si Paul, exercising fully sa iyang authority sa scripture sa iyang kinabuhi, iyang gitry o balik si Peter ug ang uban nga nagsunod niya back to the truth of the gospel.
mo na atong makita dinhi sa atong outline and breaking it into 3 points. First point is gi-confront niya ang sinner, verses 11 to 14. Kaduha is gi-explain niya ang matter, nganong gi-confront niya. Okay, number 1, yang gisulti ni Peter nga ang justification, ang pagkamatarong nato dili pinagi sa maayong buhat kun dili pinagi sa pagtuo ni Kristo Jesus, verses 15 to 16. Nya iyang explain pa ni Peter nga ang Ginoo wala mag-promote og sala, verse 17, nga kita makasala ta kung mubalik ta sa atong old ways, verse 18. Nya kinahanglan mutsalig jud ta ug magpuyo lang jud ta sa pamaagi ni Kristo Jesus, verses 19 to 20. Unya sa point 3, naghimo og firm stand si Paul on what we all should, or Peter and all the believers should believe, in verse 21. So mana kung basahon nato mga igsuonan ang atong text, pakadit ha. Asa na ni? Wait a moment. Galatians. Okay. So, ubalik ta sa atong text. So, ni padayon siya pagsuwat ngadto sa mga taga-Antioch. Nga si Pedro, ningon siya, nisaysay siya, no? Nga si Pedro niya sa Antioch. Pero ako siyang gi-konfrontasi tungod kay iyang gibuhat sayop. Okay? So, pag humanyag sulti sa verse 11, iyang gisulti, unsay nahitabo dito sa Antioch, nganong iyang gi-confront si Peter. So, makita nato sa verse 12, nga ningon siya nga, sa ako man kong pag-abot, nakigkaon man gud siya uban sa mga Gentiles, so nagkaon siya adobo, ang kanon gibutangan pa jud og mantika, tangagamay asin sa baboy. Okay? Ang kaning mga tawhana dili ni mga tinuli. Okay? So in short, these are not Jews. Pero pag abot sa mga friends ni James, di na din mukaon si Pedro kuyog sa mga Gentiles. So murag yan, ay kuyog na ko, yan kong mga mo dinain ako imbitara. So, double face si Peter. Kay, for what reason, nahadlok siya nga i-criticize siya sa mga katawhan. Nga, makita na to niya, tanawa verse 12. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. So makita na ito magsuunan, nga daghan jud sa mga Hudiyo, okay, nya may mga friends of James, so possibly workers ni sila together with ni James ngadto sa big church, pag yung tanong big church ang Jerusalem, kasi sila man ang pinaka-main nagpundok sa makatawhan ngadto nga nito sa Ginoo, nya wa gyud sila ni biya bisan sa persecutions nga nakitabo ngadto. Kaning mga tawhana bisan patingali, although what you takibaw kay two thoughts magod no nga ang kaning pagsuwat sa Galatians is nahitabo na ni after sa Jerusalem Council meeting. Ang uban sad ningon nga before pa ni sa Jerusalem Council meeting. Ako muraglin ko dinhi nga after na ni sa Jerusalem Council meeting. Okay? So mo nang makita na to kung mao nang after ni sa Jerusalem Council meeting, gi-state naman sa mga apostles ngadto si Peter, si James mismo nga dili na to kanang pabukatan pa ang paglakaw sa mga Gentiles pinaagi sa pagpasunod sa atong mga tradisyon ug sa atong mga customary isip Hudiyo, labi na ang pagpatuli. Kay kita mismo di magay kasunod ana, di lisod magay tagsunod sa balaod. So makita nato din nga naa jud ay mga tawo gihapon nga ni-insist jud sila nga para lagi ka ma-born again, tinaray jud ka madto na follower ni Jesus Christ, umadto ka sa langit kinahanglan ka matuli. So ang resulta, ang ubang mga Jewish believers magtotoo sab ni Jesus Christ na siya jud ang one true God nga ilang gi-crucify, okay? Many years nga na believers sila.
na-appeal kanang nisunod sila ni Peter sa iyang hypocrisy. Appeal si Barnabas. So remember, nahibawan na to si Barnabas was an encourager. Okay? So, kani si Barnabas, murag man ni siyang social skills, kay kusog na siya ma-encourage, etc. We don't know nga no yung ni kuyog siya ni Peter sa dugkaon niya na para tingali niya nga murag okay ra man sana nga mag-count as mga Gentiles. Pero ang problema manggod, kung nagikugoy-hugoy sila sa mga Gentiles, dapat manggod dili sila makuyawan o klaro jud ang ilang stand nga kung maabot ang ubang Hudiyo yung makakita nga nagkaon jud lag baboy, sinugbang baboy diha o barbecue mga baboy, dili sila mahadlok sa criticism. So ang ato din makita gyud nato nga they know where they need to stand and they know it's not sa ilang kustumbre as a Jew that will save them, and yet ni duwa sila sa anang dapita. Wakay sila mahimo og barog nga masaya na ni kanang pagbarog jud man ang atong makita dinhi nga sa explain ni Peter ni Paul na dinhi sa beginning sa verse 15 actually, but dinhi sa verse 14 pa iya sang gisulti dinhi nga nganong gi-confront niya si Peter no tungod sa iyang nakita. Kay ang iyang nakita gyud is verse 14, if you read with me, when I saw that they were not following the truth of the gospel message. Sumao na siya. The truth of the gospel message is that everyone is free. Okay? So kung manguha taan na nga to sa ubang mga text, ang nindot kaya ng kuan diha is the book of Romans, nga grabe jud kay ng pagkasuwat ni ni Paul. Okay? So unsa may truth sa gospel message nga mao ni giingon ni Paul ngadto ni Peter. Okay? Unsa man ni siya? Ingon siya nga ikaw ba Hudiyo man ka? Jew by birth ka? Unya imong gibiyaan na ang imong pagka-Hudiyo kay nakighugoy-hugoy jud ka, nakigkuyog jud ka ani mga Gentiles. Pero nga naman nga karon imo na magisuwayan sad nga mga Gentiles mo follow sa Jewish traditions. So sa netabo dihay. Pag-abot sa mga Jews, believing Jews gikan ngadto sa main church, mga friends ni James pagyud, iyawan man si Peter nga isumbong siya ngadto ni James o mga disciplinary action siya. Ang iyang gibuhat is iya nang gitududluan ang mga Gentiles nga uy kanang ibaw ka hindot mo sa nang digyo ta muka unog mga baboy na bay labi na kanang dugo kadi man jud na maayo mao ni mao na unya kibaw ka nindot man sa nang magpatuli kayo no kung ang imong kinatawo din ha kung tuli ka limpyo naman kaayo na when you have intimate with your wife and etc. So malayo sa mga sakit. So ni ana-ana siya iyan ang himong gitudlo na ni Peter ang unsa man ni siya. Madagingon ni Brother Mel. Kung naka-split ends, imo sa hair, ayog split. Kaya samot nagkakuha ni mong hair. So in short, doon ay mga doktrina nga dili nimo kinahanglan kaayo idiin ug maayo sa ubang mga tao. If you believe that. Pero ayaw na itudlo diri kay di man na ang pinaka main thing. Teach only the main thing as the main thing. Ayaw i-major ang minor nga butang. Problema na to, i-minor na to. So, ang mga Hudiyo, daman sa sila makasala kung they will follow still the law that was given by God to Moses. But, nakasabot naman sila nga di sila masay pinaagi ni ana. Okay? So, nga ni sa verse 15, ato makita din ang explanation karon ni Paul, ngadto ni Peter, nga kita na luwas ta, dili pinagi sa maing buhat, kundi pinaagi sa, dili sa balaod, di pagsunod sa balaod, kundi pagtulang ni Kristo Jesus. So, basa na to ang verse 15 to 16, ingon siya, you and I, Peter, are Jews by birth. Di ta parehaan ni nila, Gentiles. Okay? Yang quote-unquote sinners, like the Gentiles. Yet, kibaw na ta, kaya na born again naman ta, nga ang usa ka tawo dili mahimong
eksakto, limpyo, matarong atubangan sa Dios Amahan. Kung dili pinaagi lang sa iyang pagtuo ni Kristo Jesus ug dili sa pagtuman sa balaod. Kibaw naman tani ana. So anong sige pa man kapanudlo sa mga Gentiles nga mo sunod mo sa tradisyon. Inasayod bita nga tradition is set of rules made by man. Ya, di padayon siya ningon siya nga. Ug nituo sad ta ni Kristo Jesus nga pinaagi niya nahimutang matarong with God the Father tungod sa atong pagtuo. So ira gibali-bali ang verse 15 ug 16. Ya di siya nahimutang matarong sa Ginoo dili tungod kay nakasunod ta sa balaod kay wa man joy makasunod sa balaod Peter. Kasayod gyud ta ni ana sa atong pagka-Hudiyo sige tagapalpak. Okay, so it should be a reminder of that ni Peter nga, ikaw mismo Peter, you are a Jew, you are already following Jesus Christ and you made a promise. Ginoo sila mo turn around nimo, mo biya nimo, pero ako mubarog ra jud ko nimo. Ya di ba giina siya sa Ginoo, Peter, before mo tuktuga ako kaduha ang manok 3 times imo na kong sani kanang i-dismiss ba nga wa kakailan ako. Okay, so it should have been a great grand lesson of Peter nga di jud ka mo pataka og buhi og sulti nga di jud nimo matuman. And again, makita na to ang consistency sa karakter ni Peter, just like us ba. Kani dinhi magipakita magud sa Ginoo nga bisan kita mga believers ta mga sayop ta. Pero ang importante lagi kung masayop ta mo repent. Ang problema man gud is ingon ta, puno ang Ginoo sa grasya, maluoy ra dayon siya, pero kung di ka mo repent, that sin is still is held against you. Okay? So, maningil jud ang Ginoo sa imong sala nga wa nimo pangayoy pasaylo na magani gihapoy say na ni gamay nga disiplina ang hatag ang Ginoo bisa patag nagrepent patasamot na jud wa ta nagrepent. Okay? So manang si Peter din himakita na to nga sa iyang sala sa una o karon mo kuan gyapon siya nagdid siya tendency nga musulti ani pero di niya buhaton. Guilty ta na no, musulti ta ani niya man di na to buhaton. Remember sa the councils ngadto sa Jerusalem, siya ang una nga nibarog nga ako biya ang unang gitawag sa Ginoo to share to the Gentiles katong pamilya ni Cornelius. Unya, nakita na ko nga ang Ginoo wa siya pihig-pihig, wa siya favoritism. Ma-Gentile ka or ma-Hudiyo ka, when you recognize the Son and believe in the Son and have faith in the Son, then the salvation nga gihatag niya sa mga Hudiyo is ihatag sa Ginoo sa mga Gentiles. Kibaw siya na siya established na along with James. Ato nang na-take up last week. No? Kalimot na sa Peter. Just like us, most of us, we say this and we forget the principles of God o sa atong daily living, dili nato siya kaayo sundon. Muna importante kay magsuunan when the principles of God mo collide, mo bangga sa atong mga style sa pagkinabuhi dinhi. Sa may buhaton nimo. Kung ikaw nakasala ka, mo repent ka. Kung ikaw ang nakakita nga wa mainsakto ang tao, sultihi siya aron mo repent siya. Kung masuko siya nimo, problema na niya. Okay? But ikaw nga nakakita ka, gipakita ka sa Ginoo, gipadungog ka sa unsay nahitabo. I-witness jud ka. Like si Paul, witness man jud siya. Di ba kay pag-abot niya, nag-play hypocrite, nag-aktor-aktor naman ni si Kuan. Si Peter, ibali-bali naman siya. So manang iyang gitabangan ang iyang leader nga dili na siya masimang kay ang iyang influence na apil ang ubang mga Jewish believers asa si Barnabas nga lig-on na unta kaayo nga Christian. Mabitaw na sa atong kinabuhi ba before I will go into more sa doctrine nga gi-state ni Peter o ni Paul. Sa atong life mga kaigsuunan, we don't live naman good for our family.
We don't live anymore for what they're going to say, i-accept ba ko o dili, i-criticize ba ko o dili. Di na manggutan mo live to impress them, to make them feel good. Wala manggutan magkinabuhi para ana. Nagkinabuhi naman ta para ni Kristo. Kay una sa tanan, dako kayo tag-utang kabubuton sa Ginoong Jesus. Kaya ang atong ang atong bayad sa atong mga sala, siya ang napakamatay. Siya ang nag-antos. Siya ang nauwawan. Siya tanan. It was that an easy sacrifice on his part. Gawas pag yun nga, iyang gibiyaan niyang above sa langit to just become a man, an ordinary man, not even using as slightest sa iyang power, sa iyang kagutom, yung tingali siyang kalisdanan, wag siya mingon nga, amahan, magkaon lang ko gamay dinihin niya, mutago lang ko, kay gutom, jud kaayo, maghimo ko diri glitson manok in an instant. Kay my body is very weak right now, kaon to diri. Or iyang gamito na to show sa iyang mga disciples na he is God by providing them a sumptuous, lavish dinner. Wow, yun na niya buhata. Except kato nag-miracle siya, di ba? Sa mga 45,000 ka mga kalakinan, aside pa sa mga mama o mga kabataan. So mga igsuunan, our godly principles, mo na itong prinsipyo. Di na tamingon, di prinsipyo man siya, pero unsa yang prinsipyo? Prinsipyo sa katigulangan nga walay unod, way gibasihan, o prinsipyo di Biblia. Okay? Nasa Bible, Word of God. Mo na natong kuyan. Para dili magbangga-bangga, dili ta magina nata sa Ginoo, wa ta sa Ginoo, nata sa Ginoo, wa ta sa Ginoo. Musulti ta ani pang Ginoo, nya man human buhat ta dili pang Ginoo. Di siya pwede. Okay? So mo nang ingon siya. Nini sa verse 17 din ang iya na sa ning explanation na Christ does not promote sin, nga ningon si Peter si Paul. But suppose butang ta lang nga nang naninguha ta nga mahimutang matarong with God pinagi sa atong pagtuo ni Kristo Jesus. And then nakit-an ta nga guilty daita kay atong gibiyaan ang balaod. Nagpasabot ba na nga si Kristo, nagpasabot ba na nga gigiyahan ta sa ni Kristo Jesus nga makasala? Ay dili na mao. Okay? Siya dili na mao nga nakasa Ginoo unya ba guilty day ka kay imong gibiyaan ang balaod. Dili na si Kristo ang nag-lead nimo nga makasala ka. Dili jud na. Mo nang explain siya din sa verse 18. Maoni, sinner ko. Kaya kung I am a sinner, kung akong gibalik ang old system sa balaod, nga ako nang gibiyaan ug akong guba, unsa man ang bubalik ta, unsa man ang old system sa balaod nga gisigin lag impress nga to sa mga Gentiles, magpatuli lagi ka, nya mosunod lagi ka di ka mokaon og baboy, observe jud ka og kanang Sabbath. Daghan kay sila pero ang gi-emphasize kay pirmi makita nato dinhi sa epistles or writings of Paul is about yung circumcision. So, niya siya nga, kung imo na ibalik, sinner ta. Kay kung, 19, padayon siya, kay kung ni-try ko to keep the law, then, makondemn ko. Makondemn ko sa balaod. Kaya nga naman, di ba ko kasunod sa balaod? If I try to keep the law, makondemn ta. So, mabitaw nag-iingon din si James mismo, no, half brother of Jesus Christ, ningon siya nga, if you try to keep the whole law but break one, you are guilty already of sinning. Di ba? So, mo man ang 10 commandments lang daan. First 3 is our relationship with God. Wa man yun ta mo simba sa Ginoo nga one true God. Yang ang atong relationship with one another, wa sad yun na nato na gipuy-an. So kinsa may malangit ana ron, kay memorize sa 10 commandments pero bisag usa ana wag yun nato nasunod. Kay di man ta kasunod because ato man yung nature nga makasasala ta. So ato na makitaan sa verse 19. So I died to the law. Ang dapat ana is patayin ako sa law. Patayin ako sa pagsunod ni ana. Di na ko mo himamat o ako pang sumayon sundod yung mayo ang tanang requirements.
aron sa ingon kung patay na ko anang balaod, then buhi ko diha ni Kristo Jesus. Now, I don't want us to be going forth back and forth in the book of Acts and Galatians, of Romans and Galatians, but there's daghan kay grabe kay nga ipa-expound pa yung mayo ni Paul diha sa chapter, kung sa chapter 6 sa Romans. So, I encourage you after this, read the book of Romans. Okay? So, manang ningon siya din hinga, di na ko musunod, ana, aron mabuhi ko sa Ginoo. Kay ang akong old self, verse 20, gilansang na sa krus. Dili na ako ang naakaroon. Di na ako. I don't live for myself anymore. But si Kristo ang nagpuyo dinhi kanako. Kay nagpuyo nako nining lawasa nga nagsalig ko sa anak sa Dios. Nagsalig na ko sa anak sa Dios nga nahigugma nako ug iya gang gihatag ang iyang kaugalingon dinhi kanako. So grabe kaayo, few sentences but full pa kaayo. So kung tanahan tong balik na pag-ingon ni Paul nga na-crucified nako with Christ, remember this. Pagdawat nimo ni Kristo Jesus, ang tanan natong mga sala gilansang sa krus. It is as if, pabitang justified is just as if you died at the cross with Christ. So paid all naman, paid completely ni Jesus Christ ang imong sala. So, kibaw man ta nga kung musubay gyud ta sa balaod sa mga pamaagi nga gitudlo nato, di man gyud ta kasunod ni ana kay ang atong sinful nature is still here in this body. Kani nga lawas ang atong hunang-huna mo crave pa na og mga butang nga lami sa kalibutan nga kibaw ta dili ganahan ang Ginoo. Why na kibaw ana kita na nag-struggle ana, we do it in secret or what? Ang Ginoo na kibaw ni ana, ang uban lang madayag na kaayo kay sige na lagi practice in secret. Just like ni Peter, sige niya gi-practice in secret, gipadayag sa Ginoo ni abot si Paul. Inabot pa jud ang mga taga Jerusalem, mga friends ni James. Kaya sige man siya practice og dili mao, okay? Di man day siya kaayo taught, nisulti siya, nibarog siya, di man day siya totally convinced in his heart na ang mga Gentiles pwede nang di magpatuli. Kaya ang iyang affection nga to sa mga fellow Jews nga believers, strong pa man kaayo. So makita na to ang human emotion na to, which is nanha gyud ta mga sayo, will tie us down. Mubiradyo na to here and there. But dapat ang atong emotion, dili may mo lead na to unsay right or wrong. Ang mo lead na to is the gospel. It is the word of God. The Bible may mo lead na to. Mo na atong puyan, dili na, I feel mang good nga mauni, so I did this. Wrong. Don't feel it. Kanay mo feeling connected ba sa word of God? Feel kay nako nga mo evangelize ko. Oh yes, go ahead. Kaningon ang Ginoo, go and make disciples to all the nations. Go ahead. It's in conjunction with the word of God of the Great Commission. So manang ingon si Paul nga, kung i-crucify ko with Christ, dili na ni ako. Si Kristo na dapat ang makita. Si Kristo na magkinabuhi dinhi. Remember, when Christ was here on earth, gi-accused siya nga, oy, you are friends of sinners. Ganang kay kag-party. Actually, wali mo ganag-party si Jesus Christ. Inbitaron lang siya sa mga unbelievers. Kay ganahan kay sila makadungog pa sa iyang mga istorya. Mga bitaw nga kung imbitaron siya, he finds it as an opportunity kay mutabi man si Jesus Christ kay they want actually to hear him say the word kung unsa angay nilang madunggan. Mga nga si Jesus Christ nga, kung dili ang inyong pagkamatarong, dili mo labaw aning mga relihiyoso makatawan, mga kaparian, dili ka kasulod sa langit. Manang ningon si Jesus Christ nga, you must have a faith like a little child, because wa sila gipihig-pihig ang bata, di siya murag ay papasipsip ko ni mama, papasipsip ko sa akong friend. Wa siya ni anang, iya lang yun is just live my life day to day, right now, moment by moment.
Sumao sa na kita, we live our lives moment by moment in Christ Jesus and allow Jesus Christ to speak to us, to tell us, even in our thoughts, Lord, ang akong nasa una-huna balon din ni mao. Or, doon natin nindot kayong doon pero is this from you, Lord? Nindot man siya, wholesome man. Nya mo jump dahil ka ana nga venture, mo musuday ka na nga negosyo, muhimo dahil ka ani nga desisyon, kay nindot man. But, nauta na ba ta sa Ginoo ni Ana? Mo na nga, to live for Christ is to die sa atong mga selfish, sa na ito pagkahibaw, again, through the Bible, selfish desires. Manamingon si Paul, so I live in this earthly body by trusting in the Son of God. Mauna ang akong pagabuhaton mo, salig ko sa anak sa Diyos, dili sa akong kawalingon. Kaya nga nung musalig man ko sa anak sa Diyos, siya ang nahigugman ako. In fact, ang iyang gugma, iyang gidemonstrate nga mintras nagpakasala pa ko, iyan akong gipaka matsyan pinagi sa iyang pagtugyan sa iyang lawas ng gisakripisyo diha sa cross for me. Grabe kayong impact ni Paul ang kamatayan o ang sacrifice ni Jesus Christ. Now, people of God, kung dili kay nato klaro ang kamatayon ni Kristo Jesus, mura la siya litaniya ra nga mura ra everyday nga mura ra sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, na mura nag-memorize ka nga wa ka kasabot gay ni anang mga unod nga anang mga butanga. Kung wa ta kasabot sa gospel truth, then musimang-simang jud ta. Ang atong godly principles o ang atong lifestyle magkabangga jud na sa kanunay. Okay, so maning mga kakisuunan, mabitaw na nga importante kaayo nga atong pagkinabuhi na hisubay gayod sa pamaagi sa Ginoo. So, mo nang niingon siya din sa verse 21, ug iyang gitapos ni, I do not treat, wa na ko itatar ang grasya sa Dios nga murag wa lang, way value. Kay kung ako pang sundon ang balaod para ko mahimong insakto sa tubangan sa Ginoo, para ko ma-accepted sa Ginoo, para ko maadto sa langit, kung akong sundon pinagi sa balaod, then si Kristo Jesus nagkapoy-kapoy o pakamatay para nato. Kani siya bang verse 21 really spoke to me early on also in my Christian life. Kaya remember, tapulan ko mo basa, tapulan ko mo tuon. But I know I need to read the Bible. So ningon ko, Lord, pwede ko mag-start lang ko diri sa mga short letters. Short letters, dali kay basahon. Why? Ginoo ni sugot, kay kibaw siya nga, di na sa mga short letters, ig-on da dyan ako nimo imong sayop ng mga prinsipyo na dili godly. And this is one principle that hit right home to me. Naigo dyan kay kong heart nga bitaw, no? Lord, kung mahimo man di ay nga mahimo ning matarong pinagi sa among mga tagsa-tagsa nga relihiyon. Tingnan naman yan ni Pamas Kristo Jesus. Ano nang pakamatay man siya? Anong giangkon pa man niya ang sala nga dili iya? Nganong for 33 to 34 years nagantos man siya. And most of all, katong sakripisyo niya sa krus nga sa kasakit ni adto o sa kasakit na ma-departed siya sa amahan for the time being para ang amahan yan yung kasuko ba? Yan gidakdak sa anak. Mga mato'y sakit kaayo nga magtimo na kung saan ako man imong lansang sa krus. But it's not even that, it's the separation na ang amahan mo turn away. Di siya makatanaw sa iyang anak, kaya ang iyang anak na bulit sa tanan natong mga sala. Sa atong ipamuhat, kani adto karon sumaabot pa. Ug sa kanang tawo sa kalibutan gikan ni Adan, ug niibahang to sa katapusang tawo nga ma-end ang kalibutan. That's how heavy the price Jesus Christ paid for us, that the Father has to turn away. Kay ang sala kilalan by run. That's why bitaw, we cannot say God is love, yes, but He's a God of justice. All sins must be punished. Balik-balik na sa Ginoo sa Biblia. So sa mga pagpunish sa Ginoo sa atong mga sala nga labang kita niya. Uy, ang bugtong anak
Yang bugtong anak, can you imagine that? Your most precious, beloved, only son, only child, imo dyo ipabitay sa cross para lang mabiratan mo balik, niya maka-enjoy sa imong gingharian ang kaning mga tampalasan kay mga katawhan, mao na kita. Can you believe that? Na ang tanan nga gi-enjoy siyang anak will be ours as well? But the son has to suffer. The son has to go down to earth. Mo na ang dako kayo nga giana ni Paul ngadto ni Peter. Nga wala ko gi-treat meaningless, although persecutor ko, gipamatay na kong daghan kay mga believers nga magkauban ninyo Pedro, pero ikaw ba nakasabot man ka ni anak, ka ikaw mismo perti nimong tiyabawa, nya gi-restore ka ni Jesus Christ at iyang pagkabanhaw, nagingnan ka feed my sheep 3 times ka di-deny, 3 times at kagisurya ni Jesus Christ, wa gani kaniya insultuha, wa gani ka na natulisuka, and yet you forget that it was his death that paid for you all your sins and mine. Yung imong sala gani kung timbangon mas grabe pa nga akong sala. Mo na nga ka-realize ko nga I cannot live for myself anymore, but I have to live for Christ and Christ alone. Mo na ang punto nga bati-bati ni Paul nga to ni Peter. Mo na ang iyang firm stand sa iyang belief that sa akong pagkang extraordinary nga priest nga under the tutelage of the Gamaliel, a very well-known kaayo nga teacher sa ilang time. Yep. Smart, bright kay siya. Kita yun sila nga shining star siya among mga Pharisees. O iyang ipakita sa iyang zeal to go after sa mga follow sa the way, the followers of Jesus Christ. And yet, he gave it up. All of it. Basahan na din ha sa book of Philippians. Kaningon si Paul, I consider them loss for the sake of Christ. I'd rather suffer along with Christ than gain all these things in this life. So para niya, I don't care. I don't have money. I'm not recognized anymore. I don't care if my family will turn against me. I don't care and if I don't have any more friends, as long as God loves me and continue to give me favor upon favor in this life, and most of all, the greatest favor to come in heaven. So magkisuunan, ang atong godly principles, kinahanglan atong balik-balikan ug panday. Kinahanglan ato yun ang balikon ug basang Old Testament to New Testament, basahon yun na nato. Ato yun i-embrace na ug ato yun ang puyan. Kay kung labi na kung dunay mga situations bitaw sa atong life, unya ka nang ibay kumana na murag labi na kung dunay mga gamay nga fiction or whatever, di ba? Kung nata sa Ginoo maminsan man ta mo ganaw na ta nga sakto ba ta kung gibuhat Lord? Sakto ba ta nga ko nakasulti ba ko ingon ani na wala ko na malikas Ginoo, wasan ko nanungo, wasan ako siya giput down as a person. Ano ba maminsan ka ba niya misura ka sa Ginoo, sakto ba ko? Sobra ba to akong suko, sobra ba to akong ipanulti, these are things magsunan nga we keep on really ipa-examine yun nato sa Ginoo before we do things and after we do things, especially in a pressurized kayo ta, natasakan, pressurized kayo ta, kung buhat ka ani sayo, asa may sakto ani. Kay Moms Peter, para niya sakto kay Korol, ganun sa mga Gentiles. So, abot man ang mga Hudiyo, mga believers, sabi ko ani, kanya sa dayang gitara yung sakto. Dili. Kinahanglan, klaro ta, unsay atong gibarugan. So, ang ato is, unsay imong gibarugan sa imong kinabuhi? Are you standing up for Christ? Or do we find ourselves standing up for others para ma-accepted ta, malab ta, niya mo na mo compromise ta? Nga magsunan. I hope we will learn that in this life, we cannot compromise the gospel truth. The truth of the gospel message. That ang salvation is grace through faith in Christ alone. And then, as I embrace that, puy-an ako siya
every day. So, ang akong kuyan, doon ako'y faith ni Jesus Christ. Dili faith sa akong kagalingon, dili faith sa ubang tao, dili faith sa akong bank accounts, dili faith sa akong security, sa akong trabaho. It's faith in Christ. Dili gani faith nga sa akong simbahan, o sa akong grupo, kung asa kang grupo, kay dako kay minindot kay mitan-awon, etc. It's not that. It's not even the how much events or how much kanang work you have done in Jesus Christ niya para nimo okay na ka sa Ginoo, kundi daily living, daily atong life, ang atong heart. Ang condition sa atong heart insakto ba? Kaya insakto ang prinsipyo niyan apply sa heart, mugawa sa kinabuhi through our speech, through our actions, through whatever we say and do, ma-reflected na. So when godly principles and lifestyle collides, what do you do? Mo na question. Anybody wants to answer that question? Let us pray first before anything. Father, we praise you and we thank you, Lord, for the word that you have shared to us. Peter, Lord, gipakita mo, he's still very human, he's still in the process. Ay save gihapon siya. Pero si Paul, Ginoo, grabe, straight arrow. When I look at, tan-on mo, Lord, murag as if si Paul, jud kay girecord ni Paul sa Bible na say sayop. Godly men and women, imong ibutang ilang mga sayop, and still you use them, but Lord, we can be like a Paul there, Lord, if we want to. Straight arrow kay si Paul, Lord. But he was also very willing to die for you. Help us, Lord, to die for you. Kadili mi mo care na sa kalibutan, kung sa may tabo na mo, na pa ba may pamilya, kung barog mi mo share me, na ba may friends kung mo pursige yun mi. But even the when to share, when to tell them this and that, imo sa Lord. Di sa may buot nga muramig bala pakalagdagan o Ginoo, kundi Lord, i-aim mo where you want us. So Lord, you know there are some godly principles that may have collided with our lifestyle. So Father, may you just bring the answer, Lord, in the hearts of each and everyone. As for me, I know, and I thank you for that. But help us to be able to discuss it. O God, if there's anything at all na nagkasumbagay o Ginoo ng mga pamaagi. Salamat, Lord God, sa inyong mensahe. Salamat sa ginabuhi ni Peter o ni Paul. Salamat sa sulat sa Galatians. Salamat, Lord, kay Ginoo nga kami makatapok o makadiscuss nini. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sige. So, ang question is, asa na to? Asa naman mo?